Sabi po ng binan ko, di ba sabi ko naman sa'yo na huwag kayong papahuli. Ah? Ganun po sabi Kanino ng- sabihan na nanggaling yun? Opo. Sabi ko naman sa inyo, huwag kayong magpapahuli. Ganon. Grabe. Tapos po, nung nahuli ko po sila, kinausap ko po silang dalawa. Nagipag-iwalay na po ako. Habang naglalakad po po uwi, buntik po akong talagaan. Pero lumulutang po talaga yung utak ko dun. Tapos nung pag-uwi ko sa bahay ng parents ko, tumawag po siya sa akin. Sabi niya pupunta daw po siya sa bahay, dadalhin daw po yung babae. Dahil? Mag-ano daw po, mag-usuri daw po sila, ganun. Tapos kumarko daw po siya, patawarin ko daw siya. Yun lang na ulitin. Kapal ang mukha ha? Okay. Anong sabi mo? Tapos yun lang, kanutan po sila. Pumunta po sila sa bahay namin. So umabot nga talaga na dinala niya yung babae para mag-sorry sa'yo. Nang harap-harapan, ganon. O tapos? Tapos po nung natabahay na po namin sila. Tumpak po sila natulog sa bahay namin. Sandali. Bakit pumayag ka na dun matulog? Sinabi niya po sa akin na hihiwalay na daw po yung babae. At lang daw po. Bakit umabot na doon pa pinatulog? Wait lang. Pinatawad mo siya nung time na yun? Pinatawad mo sila? Hindi pa po. Hindi pa. Ayaw nilang umalis, so pumayag ka na lang na doon matulog kasama yung babae. So paano set up ng tabi-tabi kayo, gano'n? Hindi po sila po makatag sa kwarto namin. Hoy! Tapos po ako po sa loob ko po nakatabi po niya. Katabi ang... Kuya. So nandun yung kuya mo, yung pamilya mo, wala pa rin alam sa mga nangyayari. Wala po. So, may babae sa kwarto nyo na kasama, na kinakasama mo, anong alam ng mga tao sa bahay nyo? Sino yung babae na yun? Ha? Sinabi ko po po. Ikaw, sa'yo nang galing na pinsan. Alam ko kung paano po ang tanga ng tignan. Pero pinilit ko po dahil mahal mo. Alam mo, hindi talaga parang tanga. Naging tanga ka nung time na yun. Ano ba yung pagmamahal talaga, no? Kapag sinasabi mo na mahal mo yung isang tao, parang nakakabaliw talaga yung pag-ibig na yan. No? Nakakaulol. Pero hindi dapat ganun. Dapat alam pa rin natin yung tama sa mali. Okay? Yun kasi yun eh. Sana kung hindi mo kayang isipin, sana ilista mo, isulat mo, 'di ba? Kung tama pa ba o mali na yung ginagawa. Kasi ang linaw na sobrang mali yung ginagawa niya. Pero syempre, nandun ka sa sitwasyon na yon, ayaw mo mawala yung tao, titiisin mo ang lahat. Ang daming ganito. Na kahit sobrang nagsaktan na sila, kahit na alam nila na sobrang mali na yung ginagawa dahil nga dun sa nararamdaman nila na ayaw nilang mawala yung tao, titiisin na lang at maghahayaan na lang kung ano man yung mga nangyayari o nagaganap na alam naman nila sa sarili nila na hindi na tama. Okay, so nung kinagabihan na yon, ano pa mga sumunod na nangyari? Yung nagtabi po silang dalawa, kinabukasan po nun, tinanong po ako ng magulang ko kung sino po yung babae. Sabi ko, pinsan po ng asawa ko. Di ba natuto kang magsinungaling sa mga magulang mo? So, tapos? Kanya lang po natuto. Tapos? Tapos po nung kinabukasan po ng tanghali, nagulat na lang po ako yung kuya ko tapos yung babae naging sila. Ha? Naging, hindi na akong pang babae yung kuya ko. Tapos naging sila din. Yung babae ang nanligaw din sa kuya mo? Tapos kinagabihan sila na po makatabi ng kuya. Diyos ko po. Eh kasi naipakilalang pinsan. Kumbaga, Opo. itong kuya, eh parang, sige, ligawan ko to, or parang, okay naman, wala namang karelasyon, ganon. Wala po alam kuya ko sa lahat. Tapos nangyari. So, Tapos, oo, matapos na may mangyari sa kanila nung kinakasama mo, biglang naging sila naman ng kuya mo. So, anong naging setup doon sa pamamahay nyo? Nandun din yung babae na yun. yung kwarto ko po sa bahay, pinati po namin yun. Naging kwarto po nila ng kuya ko. At
Nag-live-in din sila. Opo. Tapos ang masiste nito, baka mamaya kapag wala yung kuya mo, nandun yung kinakasama mo, Ay, sila. kung na po ako, tapos yung kuya ko sa trabaho, hindi ko namin alam kung ano nangyari. Silang dalawa lang naiiwan doon. Isa po mama ko, pag sa walang trabaho. So tapos, itong dalawang to, mga palamunin ng magulang mo. Opo. Tapos po nung pinag-ihiwalay na po kami ni mama nun, dahil po sinaktan po ko sa sinaktan po ko sa kwarto, nakita po ni mama. Oh. Nakita po ni mama na sinuntok po ko. Puro pata na po ko sa katawan sa mo. Nakita ng mga Ginagawa mo. ko. Oh. Pinag-iwalay po kami dalawa. Tapos ipapakulong po dapat siya nila mama nun. Oh. Sabi po ng binan ko, may pinasamahan naman daw po kami, huwag na daw po siya sa kasuhan. Ano na lang daw po, pag-iwalay na lang daw po kami. Pumayag Kaya ka po, ba? nakipag-iwalay na rin po ako nun. Kaso po nung mag-iwalay na po kami nun, sabi niya po sa akin, napakalaman mo na daw po niya ako sa parents, sa lola niya, bago daw po kayo mag-iwalay. Ako naman po naniwala po ako. Tapos, sumakay po kami ng bus. Galing po kami Clarendon. Tapos, naggulat na lang po pag-isip ko. Nasa Cubao na po kami. Anong ginawa So yun ano sa nangyari? Cubao? Pauwi na po kami ng probinsya. I mean, isasama ka na niya. Opo. Nasaan ba yung lola niya? Nasa ano po, nasa Vermont. Sa Ormoc. Tapos dadalhin ka So sa dadaling ka Ormoc. sa Ormoc, ganun ba? Opo. Pero hindi niya po ako doon dinila doon po sa parents, sa lugar ng parents. Sa lugar ng parents Sa niya. Leyte po. So nadala ka niya sa Leyte. Opo. Napagising ko na lang po doon. Sa Manila na po kami. Ano ba? Tapos, Oh. Nag-away po kami dalawa doon. Sabi ko po sa kanya, iuwi niya ako kasi hindi ko po alam bumiyahe. Wala pa po experience. Tapos, sabi niya, maglakad daw po ako pauwi kung gusto ko. Kaya po, nung wala na po akong nagawa, sumama na lang po ako nila. Tapos, nung dumating po kami sa kanila, isang linggo po maganda pa tungo sa akin ng pamilya niya. Nung tumagal po, tinrato po nila akong aso. Anong tratong aso? Anong ginawa? Anong pagtatratong to? Hindi po nila ako pinapatulong sa loob ng bahay. saan ka natutulog? Sa kulungan po ng aso. Bakit? Bakit ganun? Bakit umabot sa ganun? Hindi ko po alam. Basta sabi na po sa akin ng papa niya na makataho pa daw po yung pinakasamahan. Ang dami daw po mga gandang babae. Ang daming maayos na babae kaya ba't ako pa daw? Tapos po pag nag-aaway po kami mag-asawa, sinasabihan po nila ako na taktan mo yan, patayin mo na lang kung gusto mo. Wala lamang kwentong babae yan. Mga magulang yung nagsasabi sa kanya na gano'n? Opo. Opo. Yung tatay lang. Yung nanay niya po kasi nasa Bulacan. Anong utak meron itong mga lalaking ito? Kaya ganun yung ugali ng lalaki. Tapos sabi niya pa po na kung ano daw po tapak ng papa niya, susundan niya. Kung ano yung kumbaga kung ano yung ugali na meron yung papa niya, ganun din siya. Kagayahin niya daw po. Oo. Okay. Tapos, So, tapos po, pagdating po namin din sa papa niya, binububog niya namin po po doon. Hindi po nila inaawat. So wala kang communication sa magulang mo na time na yun? Bawal po ako mag-cellphone. Hindi po makalabas yung bahay. Basta may kulungan ng aso. okay. So, gaano ka katagal na nagstay doon sa bahay niyo? Yung ano po, ilang buwan po kami din sa papa niya. Umabot po umuwi po kami din sa lugar ng mama niya sa Leyte. Okay. Ganun din po trato sa akin ng mga tita niya. Aside of mother po. Wait lang, nasa Leyte
kayo, saan kayo nauna, Ormoc? Tama ba? Opo. Tapos nag-Leyte na kayo. Nung sa Leyte, hindi pa rin maganda yung pakikitungo sa'yo. Opo. Tapos, Doon po yung pinsan niya po kasi mabait po yung pinsan niya sa akin. Hindi niya po kasi ako pinapakain. Tapos magkatrabaho po siya noon, nag-aarapan. Pero libre lang kayo pumatay sa mga bahay. Hindi niya po pinagbabayan. Kaya wala po siya na ako pinapayaran. Yung pinsan niya po dumating, nakita niya po na hindi po ako kumakain 2 days na. Binigyan po ako ng pinsan niya na pambiling bigas tapos ng bagoong. Tapos naabutan niya po sa bahay, suntok niya po bigla. Yung pinsan. Pinsan po niya. Opo. So, hindi Sinabi naman- daw po, may relasyon daw po kami. Na nilalandi ko daw po yung pinsan niya, tapos sinabutan po ako ng tita niya. ang daming nangyari. May, dito, sa Oh. iyo, sa pamilya niya, gaano o paano ka nakaalis sa ganitong sitwasyon? 3 beses po siya dapat papakulong nun. Yung una Dahil? po kasi, tumawag po ako kay na mama nun. Yung buntis din po ko, 5 months po nahulog pa rin po bibi namin. Saan to nangyari? Sa lady. So nabuntis ka niya Buntis ulit ka na. doon. Gaano katagal ang itinagal mo sa Leyte? Kabuan po ng lady, tapos ng almost po 3 years and a half. Okay, 3 taon to pagtitiis mo dito. And I am sure itong mga magulang niya sobrang nag-aalala kasi parang kidnapping yung nangyari. Pinakasukan po nila mama yan. Tapos po nung kinukuha na po ako ng DSWD nun, tinakas niya po ulit ako. Sa kanila. Binalik po ako ng Ormoc. Tapos, Pagbalik po namin ng Ormoc, dinala niya po ako sa bundok. Bundok po sa lola niya po ata yun. Malayo po diba sa bundok po yun. Anong naging buhay mo doon sa kabundukan? Iniiwan niya po ako 1 month, 1 week. Bago po siya umuwi, wala pong pagkain, iniiwan sa akin. so sino kasama mo dun sa bahay na yun? Wala po ako lang, wala pong kuryente, walang kahit bahay. So, pagkakataon mo na yun na na umalis. Wala pong tumada ng mga sasakyan sa lugar namin na yun. Bundok po kasi. Hindi ko po alam kung paano yung daanan doon. Ilang taon ka na ng time na yun? 14 to 15. 15 po ata. 15. Oo, pero 13 naging kayo. Tapos magkarelasyon kayo. And then sabi mo 3 taon ka sa Ormoc. And then ilang buwan sa Leyte? Buwan lang po, mga 2 months. 2 buwan lang. Okay. Tapos po nung nandun na po kami sa probinsya nun, tumatakas po siya sa akin. Para po makipag-diskuhan. Makipagsayawan sa ibang babae. Paano mo nalaman na ganun ang ginagawa niya? Sinusundan ko po siya nung gabi. Nakita ko po siya dun sa kaibigan niya. Nakikipag-diskuhan po, may kainuman sa babae. Nung kinukonta ko po siya nun, sinampal po niya ako sa harapan ng mga kaibigan niya. So, Sinabihan niya po ako na kapag hindi mo nung iwanan sa bahay. ganito yung sitwasyon, paano mo ka naiisip mo na gawin? Or tuloy-tuloy pa rin ba yung pagmamahal mo sa kanya at hindi mo siya kayang iwanan? Hindi ko po siya kaya iwanan, pero napapaisip na po ko na nanay ko nga po, hindi po nakakasaktan. Tapos siya, saktan niya lang ako. Tapos, Nung umuwi po kami sa lugar ng papa niya, buntis po ako nun, yung nagbuntis po ulit ako sa 3rd DB namin. Nung nagbuntis po ako nun, malaki na po yung tiyan ko, malapit na po ako manganak. December po manganganak na ako. Dinala niya po ako dun sa tita niya, tapos nagiinom po sila dun. Tumingin lang po sa akin yung kaibigan niya. Sinuntok niya na po agad ako. Sabi niya, baka doon may relasyon daw po kami ng kaibigan niya.
nakita niya na, ay pinapasok niya po ako sa kwarto. Tapos sinabi po ng tito niya sa akin, wala daw po ako respeto. Ito po ako kaharap. Tapos na naman po sa po ko. Nagalit po yung misis ko dahil po, ay yung kalibin ko dahil po nung tumingin sa akin yung kaibigan niya. Mhm. Tumingin lang po nagalit. Ay, nako, mga kapuso, mga kabarangay, hindi ako makapaniwala ha sa mga nangyayari. To be honest, kasi may mga ganito palang klase ng tao na merong isang tao na ganito mo itatrato. Even yung mga kamag-anak, yung mga tao sa paligid mo, ni isa na parang walang gustong tumulong sa'yo. Diba? Sobrang hirap mapunta sa ganitong klase ng sitwasyon. Tapos yung pamilya nung lalaki, ang turing sa'yo ay hayop. Ayun. Even yung mga kamag-anak na wala ka naman daw ginagawang masama.